Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Jovidano para sa kanyang kaarawan at Shadel Bilbor para sa kanyang 18th birthday. Gayon din ang pasasalamat ni Nagamara family, Cecilia San Juan, and Timano family, Freddie and Benny Brown, Renzo Sabado, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Edna Laga family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Eva Samyo and family, Arlene Asuncion. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Linz, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista, Nelson Marciales, Sonia Barroso, Kathy Tan, at Aurora Agudo. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, at JC Salonga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Digna Kalina, Jose Ferro, Rosito, Hermenigilda, Eleuterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Florem Bruce, Josefa,
Vicente, Rafael, Maria and Ambrosio, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino Astovesa, Sidney Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Alberto Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Rufino, Virginia, Armel, Danilo, Mercedes, Alfonso Victorino Jr., at Inocencio. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin na nasa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din na mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa laging ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makakasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa ng Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan bawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan bawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa inang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos kalakasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka langit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, unang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanin ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Wika ni Josue. Nakalaan din ba ang ating pamilya o angkan na makinig at maglingkod sa Diyos, sa halip na unahin ang sarili nating katwiran? Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa na mga Arameo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos
ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinupkop ng Diyos sa mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalinga ng mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang mahalin ang isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya na pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito
upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ng tinutukoy nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Sa nangyayari po sa ating lipunan ngayon, kung saan ay
naririnig natin at nababalitaan natin yung mga dating magkakampi, ngayon ay magkahiwalay na, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng politika. Nakakalungkot lang po isipin, no? Bakit ba wala tayong masabing permanenteng kaibigan pagdating sa politika? No? Napansin niyo po ba? Kahit nga magkapamilya, di ba, naglalaglagan. Dati magkakampi ang vice president at president natin. Ngayon, wala no? Dati pinupuri, inaangat, ngayon binabagsak. Kahit nga sa barangay level Sa city natin, ngayon hindi na naman ma-okay ang mga konsehal natin. May mga kaso-kasuhan pang nangyayari. Mahalaga po talaga yung loyalty, no? Pero kailangan natin, kung loyal tayo, unahin natin maging loyal sa Diyos. Kasi kung loyal tayo sa Diyos, magiging loyal tayo sa kung sino man yung atin pong kinakaibigan. Maging mapolitika man yan o mapa sa simbahan. Pero yan yung nangyayari sa ngayon na hindi maganda. At wag nawa natin itong maipamana at maituro sa mga sumusunod na henerasyon, sa mga kabataan ngayon. Kaya ngayong linggong ito, nawa ay mas maging buo din ang ating desisyon. Kung babalikan natin ng konti, matapos po ang pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao, siya po ay hinahanap ng mga tao. Yung tanong ni Jesus doon sa mga lumalapit sa Kanya, sumusunod sa Kanya, bakit niyo ako hinahanap? Yung tanong din sa atin, bakit ninyo ako hinahanap? Kaya sabi ni Jesus, dahil ba nakakain kayo ng tinapay? Dahil ba meron kayong napapala? Dahil ba meron kayong nakukuha o nakuha? Kaya pinaliwanag ni Jesus, no? Na siya ang tinapay ng buhay. Kasi akala ng mga sumusunod sa Kanya, ay ito, pwede natin itong gawing hari. Kaya nga sabi, umalis siya kasi pilit siyang gagawing hari ng mga tao. Dahil nakapagpakain siya ng 5,000 higit pang katao. Umalis si Jesus. Kasi hindi yun yung kanyang layunin. Hindi maging hari. Ang layunin niya ay makita ng mga tao ang mga palatandaan na siya nga ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya lang, sabi po dito sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ito maintindihan ng mga sumusunod sa Kanya. Meron po dito na mga nagsabi ng magiging alagad ko. So kung titingnan natin, hindi lang 12 ang mga alagad. Maraming mga alagad. Pero dahil dito sa hindi nila matanggap ng mga salita at pananalita, maging ang pangako ni Jesus. Di ba po, ang pangako ni Jesus nitong mga nakalipas na linggo, ang sino mang kumakain, hindi lang basta tumatanggap, kumakain ng aking katawan, ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito matanggap ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya, nag-alisan na yung iba. Umalis na. Ngayon, ang mga alagad na naiwan, ang sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Matapos na masagot natin nung una, bakit ninyo ako hinahanap? Ngayon, aalis din ba kayo? Ano ang sagot po ninyo? Ilang beses ba natin na ipinagpapalit ang Diyos?
sa mga susunod na mga buwan, sino ba ang mas papaniwalaan natin? Sino ba ang Diyos talaga natin? Kailangan natin din, no? Kaya nga every Sunday, no? Nagre-renew tayo ng loyalty natin. Kanino? Dapat sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging loyal ka sa Diyos. Yun nga. Pero yung pagiging loyal, tandaan nyo po, sinusubok yan. Dumadaan yan sa proseso. Dumadaan yan sa isang matinding pagsubok din. Hindi tayo loyal sa salita lang. Dapat maging sa gawa. Loyal tayo dapat. Yung kahit na hindi pa na ipagkaloob o binibigay ng Diyos ang inihiling natin, hindi tayo aalis. Yung kahit na mayroong kaguluhan sa namumuno sa simbahan, hindi tayo aalis. Kahit na mag-iba yung ugali ng pari, hindi tayo aalis. Kahit na yung may mga nagsiserve, mga miyembro ng organisasyon, masusungit, suplada, mayabang, hindi tayo aalis. Dahil sa Diyos tayo loyal. Kahit merong may pila dyan sa kabilang kalye, kahit magkaroon ng ayuda, hindi tayo aalis. Hindi ba alis? Yun, laging, alam mo, doon tayo bumabagsak talaga, no? Pag pera-pera na talaga, ay, madali nating i-give up ang Diyos. Umaga pa lang nga, nakapila na. Alas 6 pa yung bigayan, nakapila na eh. Alas 7 pa lang, nandiyan na yan eh. Pero pag sa misa, hindi ko alam, no? Pero marami sa atin yung wala lang. Eh, kung malate, okay lang. Hindi kawalan. Pero sa atin po mga naririto, maging sa mga nasa online, aalis din ba tayo? Kailangan natin kasi ito masagot. Kasi maintindihan na, hindi naman tayo pipigilan ni Jesus eh. Kung gusto mo umalis, okay lang. Pero kung mananatili ka, tiyakin mo, kaya mo bang maging loyal? Ha? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba? Sa aklat ni Josue, magdesisyon kayo. Sino ba talaga? Diyos-Diyosan ng mga iba o ang Diyos na sa simula pa lang kasama na ninyo, nagligtas, nagtanggol, nag-provide? Magdesisyon ka. Hindi pwedeng ngayon, okay. Hindi, sa iyo ako, Panginoon, na bukas doon sa iba. Pag may sakit na, wala na, bitaw na. Yan, sa ikalawang pagbasa, di ba, pinapaalala din sa atin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Nawawala yung loyalty. Sabi naman, kung gagampanan lang talaga yung role, di ba? Babae, pasakop sa iyong asawa. Lalaki, ibigin mo ang iyong asawa, gaya ng iyong sarili. Ibigay mo ang iyong buhay. Nangako sa isa't isa. Sabay, sa harapan ng Diyos. Kaya ito yung nangyayari. So, muli, no? Ngayon, kailangan nating magdesisyon. Mananatili ba tayo na susunod kay Jesus o aalis na tayo dahil lamang hindi natin matanggap ang kanyang mga sinasabi? Aalis ka din ba? Sana po katulad nila Pedro ng kanyang mga alagad, makita rin natin na saan tayo pupunta? Na kay Jesus ang salita,
na nagbibigay ng buhay. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus, ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro't katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo at ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo buong puso
kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na waririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Melanie at Salvador na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Pagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulian, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Mga paanyaya, sa darating na buwan ng Setyembre ay ang taunang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang ikalawang patron ng ating parokya at distrito ng San Nicolas. Kaugnay nito, mula ikaunang araw hanggang ikasyam na araw ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng Novena Mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing ika-6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa ika-8 ng Setyembre, araw ng linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa ika-8 ng Setyembre, araw ng linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 at ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa ika-10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga at Fiesta Mass sa ika-6 ng gabi, na pamumunuhan ng lubhang kagalang-galang Bishop Roby Gaa, D.D. ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pagpapabatid. Ang samahan ng Confradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ang lahat ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Soledad na may gulang na 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Confradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Confradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. Samahan niyo po kami sa aming adhikaing ito. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ang ating mga kwentuhan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa, na kung saan hindi na po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang bumili ng ating mga kakainin sa umagang ito. Maraming salamat po. Dagdagan ko lang po, sa linggo na po, no, ay September na at pagsisimula na ng ating pagnonobena para sa karangalan ng patron ng ating distrito, si San Nicolas de Tolentino. Kaya lahat po ay inaanyayahan na magdala o mag-offer po ng tinapay para sa atin din pong ipamamahagi doon sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may sakit, no? Itong tinapay ni San Nicolas. So, ini-encourage po kayo na magdala ng tinapay, mag-offer o mag-donate para sa ating pong pagpapamahagi. At muli, mayroon po tayong mesa pagkatapos ng misa. Yung mga gusto mag-almusal, meron po tayo dito. Yung mga walang pambayad, maglista muna. Pero bayaran nyo po pag sumweldo na kayo.
Sa katapusan, sweldo na. So, para lang po at least at home po kayo, no, dito sa aming parokya, dito sa ating komunidad. So, maraming salamat po sa inyong mga tulong at donasyon para sa buwang ito ng Agosto at salamat po sa mga pagsuporta ninyo sa mga susunod pa nating mga gawain. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang simanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't